Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, dito ho sa naging banat po makabida ni Congressman Edgar Erice, laban ho kay Senator Ping Lacson, Ito po ay patungkol ho sa pagkakasangkot po makabida ng mga bersamin. Okay? Particular na po, ito hong si dating Undersecretary Adrian Bersamin po, mga kabida. Patungkol ho sa isu po ng korupsyon sa flood control projects, po. May mga nagsabi, according to Congressman Erice, in fact, kinote po niya makabida yung pinsan mismo, ni Adrian Bersamin, na isang mayor po, makabida, na meron pa raw natirang 1.2 billion pesos po. Nasa possession po ngayon daw, makabida, ni Yusek Bersamin. Okay? At ito daw ay parang, kumbaga, natira dun ho sa binigay daw ni Yusek Bernardo po, mga kabida. Pero bakit ayaw hong ipatawag, mga kabida? Okay? Ini-question po ni Congressman Erice yung ginawang investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi po tinapos. Okay? And since hindi po tinapos, meaning open pa po sana, dito sa possible mga breakthrough, mga kabida sa investigasyon. Alright? Pero bakit ayaw daw niyang, o ayaw ipatawag ni Senator Lacson, mga kabida, ito kung si Yusek Adrian Bersamin, okay, Lucas Bersamin, kung saan po ay nasangkot din yung kanyang pangalan po, mga kabida, matapos pong lumabas doon ho sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Meron kayang deal na po ito kung si Senator Ping Lacson, ayon po kay Congressman Erice, parte na ba siya, mga kabida, ng cover-up according to Congressman Erice, Ito, pakinggan muna natin. Ito kung naging banat po ni Congressman Edgar Erice po laban kay Senator Ping Lacson, mga kabida. Nalulungkot din ako sa Senado, lalong-lalo na sa idolo ko, na Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya, kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga Marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi niya, at sinabi nila, involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Sobra doon sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi ipatawag ni Senator Lacson, yung mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin? Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up? Ayun, ang linaw po dun sa kanya sinabi po, parte ka na ba, Senator Ping, sa cover-up? Yun yung sinabi po ni Congressman Edgar Erice, mga kabida. Kasi nakapagtataka po, mga kabida, Kasi po, naalala ko po yung sinabi po ni Senator Ping po, mga kabida, nung umpisa pa po ng investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol ho dito sa issue po ng flood control project scam, Ang sabi po niya, we will go where the evidence lead us. Okay? Ngayon, may mga ebidensya po. Alright? Itong mali-maliit ang pera po na isiniwalat po ng 18 mga dating sundalo po, mga kabida. Ito hong sinabi po ng pinsan po ni dating Yusek Bersamin po, mga kabida, na mayor daw, according to Congressman Erice, na nakausap po niya. Bakit ayaw pong ipatawag po ni Senator Ping, mga kabida? Itong mga dating sundalo po, okay? Bakit ayaw po niya ipatawag ito? Okay?
Instead, pinagdudahan po, mga kabida, ni Senator Ping. Ito ang paglabas po ng mga dating sundalo, Alright? Oh, see? Dito pa lang, mga kabida, para bang pinunteriya na po itong messenger kaysa dito sa message na kanila hong inilabas po, mga kabida. Supposedly, since controversial masyado yung kanila hong ibinulgar, okay, na issue po mga kabida patungkol ho sa deliveries of suitcases, na meron pong lamang milyon-milyong piso, mga kabida, doon sa iba't ibang mga personalidad. Bakit ayaw kong imbestigahan po, ni Senator Ping Lacson? Okay? Sa halip po ay pinagdududahan pa sa timing daw, mga kabida, dito ho sa nangyari hong confirmation hearing po, din po sa International Criminal Court. Yun yung malaking tanong eh. Kaya nga, balikan ko po yung sinabi po ni Congressman Egay Erice. Meron na kayang deal ito hong si Senator Ping, mga kabida? Okay? Dahil ho dito sa kanya hong actuation po, na parang ayaw ho niyang imbestigahan itong mga kontrobersiyang ito, mga kabida, sa gitna po ng paglabas ng mga impormasyon, okay? Parte na ba ng cover-up, ito hong si Senator Ping, mga kabida? Yun yung malaking tanong eh. Alam nyo, bilib na bilib po ako dati dito ko kay Senator Ping. Kasi ang projection kasi, mga kabida, sa kanyang pagkatao po ay upright eh. Tapos, walang bahid corruption po. In fact, isa po siya sa mga senador po na hindi ho tumanggap po mga kabida ng pork barrel, mga kabida. Doon ako bumilib eh. Pero ngayon, wala. Okay? Ayaw ho niyang pakinggan po ang mga pumapasok na impormasyon, mga kabida. Look, anong ginawa po niya kay Orly Gutesa po, mga kabida? Sa halip na ipurso niya yung ibinulgar po ni Gutesa, na nag-deliver daw ng mali-maliit ang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Okay, at nabanggit pa po niya itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Bakit hindi niya pinurso yun? Sa halip, hinanapan po niya ng butas po, mga kabida. Diba? So, nasira yung credibility ni Gutesa, mga kabida. Okay? Yung kay Zaldico, meron na pong ibinunyag sa isang video, mga kabida. Pero ang sabi po niya, walang probative value. Mismo na po, yung gumawa po ng krimen, ito hong si Zaldico, ayaw po niya paniwalaan po, mga kabida. And then ito po, yung involvement po ng mga Bersamin, ayaw po niya ipatawag daw, mga kabida, po. Latest, ito hong mga sundalo, dating sundalo. Ito, malaking issue po ito kasi ang involved dito, mga kabida, is almost 1 trillion pesos. Tapos ipinagkimit balikat lang po ni Senator Ping ito, mga kabida. Kaya nga, hindi po may iwasan na may mga pagdududa po ang taong bayan dito sa the way the Senate Blue Ribbon Committee handles the investigation dito ho sa flood control projects. Okay? Si Pangulong Marcos, in-exonerate na po niya, mga kabida. Wala daw direktang ebidensya. Pero nung lumabas po, mga kabida, yung leak na text communication between Yusek Bersamin and President Marcos, ayaw ko niyang imbestigahan yun, mga kabida. Diba? Hindi po kailangan po, mga kabida, na makakuha ka ng konkretong ebidensya bago ka mag-imbestiga. Okay? Pag may basihan po na imbestigahan yan, dapat imbestigahan po. Pero anong ginawa po ni Lacson, mga kabida, sinasabi po nila, ang mastermind po, si Zaldico. Ngayon, lumabas itong mga tao po ni Zaldico, ayaw po nilang pakinggan. Bakit? Why? Why? Oh, why? Kaya hindi po natin masisisi po, mga kabida, na iba po ang impression po ng taong bayan dito sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Yung sinasabi po nilang report ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa issue po ng flood control project scam na sana
Bakit hindi po inilabas? Buti pa yung draft report lumabas pa dahil nag-leak po. Pero yung official report po ng Senate Blue Ribbon Committee hanggang ngayon wala pa po, hindi pa lumabas mga kabida, no? Diba? Kaya nga marami hong nagdududa na baka moro-moro lang po itong ginawang investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano po? Okay? So mga kabida, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito sa tila malamig po, ano, na pakikitungo po ni Senator Ping Lacson dito sa mga kontrobersiyang ito, ano? 18 mga dating sundalo na nagbulgar po ng mga mali-malitang perang ipinamudmud nila doon ho sa iba't ibang mga personalidad. Dito ho sa bagong information na nakuha po ni Congressman Erice na meron pa raw natirang 1.2 billion pesos po nasa possession daw ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, ano, na binigay daw ni Yusek Bernardo po sa kanya. Ano po mga kabida? Okay? Bakit ayaw kong ipatawag po ni Senator Ping Lacson? Ano? Para at least man lang magkaroon po ng linaw itong isyong ito, ano po mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, share sa all, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click